tanan sa pagpanindog. Ablihin yung mga Biblia. Salmo 68. Versikulo 32 payo sa 35. Sumpay gapon na itong ako gibasa itong unang Domingo about siya sa paghatag o pagdayeg niya sa Ginoo, about sa pagbalik niya, no, sa future na pagbalik niya na pagdayeg o pasalamat, no. Ini dali sa 32 na yun siya, panag-awit ka mo sa Dios, mga kingharian sa kalibutan, pag-awit o mga pagdayeg ngadto sa Ginoo. Kaniya nga nagsakay diha sa kalangitan, ang karaan nga kalangitan, pamatiya ang iyang kusog nga singgit. Isang yaw ang gahom sa Dios, ang iyang pagkahalangdon anaa sa tibok Israel, ug ang iyang gahom anaa sa kalangitan. Pagkakahibulungan gayon sa Dios, ang Dios sa Israel diha sa iyang puluyanan. Naghatag siya kusog ug gahom sa iyang katawhan. Dayga ang Dios. So diha lang pagamputa. Labing balaan og gamhanan ng mga Dios na nasa langit tag-iya sa among kinabuhi ug sa kanang ng kalibutan. Dalaygon ka Ginoo tungod sa imong maayo sa among mga tagsitag sa kinabuhi. Isa pa man karon nga buntag imong gibiyahan kitagano another nga opportunity Ginoo nga magkasimba sa imuha ug salamatan ka namo Ginoo tungod sa imong kamaayo, tungod sa imong kalangdon. Isa pa man Ginoo sa karon nga buntag kami nagampo sa imong giya kanamo sa among pagpadayon sa pagsimba sa imuha tungod kay dili namo masabot ang imong pulong kung wala ka Ginoo pagtabang kanamo. Hinaot karon nga buntag Ginoo ikaw mapasidungtan pinagi sa among pagkanta, pagpaminaw sa imong pulong Ginoo ug aplihan mo muna nagkasing-kasing Lord para sa pagdawat sa imong pulong karon nga buntag. Kana mo ginatugyan ang imong kaugalingon niya lamang sa mga pinampo sa galing Kristo Jesus na puso manuluwas. Amen. Maayong buntag sa tanan. Buntag. Ay, hello. Hi. Maayong buntag pag-usab. So, nangangisi na ba? Nangasay hi, hello na sa atong mga katapa din ha? Mga long time na itong wala nakakita o sa mga bago nga ito nga mga kita. So, welcome mo sa Jesus and My Church, Malay Balay. So, before that, basawan sa nako ang pulong diri sa Exodus 16:12. Naingon siya dito, nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga ikangit-ngit na, makadawat sila karne, o sa pagkabuntag, makadawat nila ang tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Unya, masayra nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. So, paano siya kung gibasa tungod kay nagpahinumdom kani nga katong mga panahon sa Israelita nga gisave sila sa Ginoo, nalimtan sa mga Israelita ang kaayo sa Ginoo, ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha atong panahon nga gisave sila sa slavery dito sa Exodus. So kana lagi usahay manggod malimtan nato ang mga ginagmay nga detalye ba nga angay ta magpasalamat sa Ginoo. Kay usahay layo na kaayo ang ato ang mga paglangtaw nga mauni unta puno atong kasing-kasing sa pag-complain sa Ginoo nga wala nato nakita kung unsa di ay ang gahulat sa atoa sa unahan, sa kung unsa ang gi-promise sa Ginoo. No, sa mga panahon na grabe natong paghilak, pag-ampo sa Ginoo nga Lord, paghatag dayon sa Ginoo nga gisave na sila,
nagabigyan po nilang complaint sa Ginoo. So nalimtan nila ang pagpasalamat sa Ginoo. Sa miskin sa gagmay nga kanang detalye, hangtod sa dagko nga detalye, aton pasalamatan ang Dios. Ningon pa kita siya sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Pag malipayan ka mo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, o pagpasalamat ka mo, bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So sa tanang mudangat, biskin kalipay, kadaot, kasakit pa na, magmalipayon kita sa Dios tungod ka na kay gihatag sa Ginoo. So, church, magpasalamat kita nga naagi ang dakong kalipay sa Ginoo. Magpapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesus.
Diyos. Mayong buntag sa tanan. Welcome sa atong panibahon. Katulong Sunday sa bulan sa September 2025. So dali ra kayo ang panahon nga hapit na punta maabot sa December. So gina-welcome ka mong tanan sa mga daan o sa mga bago nga mga kaigsuonan nga naka-attend karon sa atong panibahon. So pasalamat kita sa Ginoo sa kaygayunan, sa pribilehiyo nga nakatapok na punta dinhi, taliwala sa mga kabisi sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho, mga duty sa atong pamilya, na gyud gyapon ta diri priority nato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga atong madungog karon. So alang sa kasayuran sa tanan, muna nato ang announcement kaning congregation magpahigay ni kanunay sa prayer meeting nga gakaitabo every Friday 6:30 no diri sa atong balay alangpuanan. So gina-encourage gyapon ang matag usa nga mag-invite gyapon ta sa atong mga katrabaho, sa mga estudyante, sa ilang mga classmate ug sa uban pa sa mga gatrabaho po sa mga kining pribado nga mga kabawan, nagyapon tay kahigayunan sa pag invite no. So kana nga pamagi maka-share po ta sa pulong sa Ginoo nga katulagi sa atong prayer meeting nga ginaisgutan gyud dito ang pagwali no. So kana nga kadto nga isgutanan is focus mong gid ato ang mga magwawali apan tanan gina-encourage gid punta nga kinahanglan sa pagtuon nga connection gyapon sa atong Sunday school ganina. Kay unsaon nato pag-share pod sa pulong sa Ginoo ug di lagi ta basa sa Biblia. So grabe kayo nga challenge ato nga dili lang ang mga pastor, mga magwawali ang nay katungod sa pag-study, pagtuon sa Biblia, dili kita tanan nga mga magtotoo. Kay nadi panahon nga naagi moduol nga tao sa toa, dahil unsaon nato pagtubag sa ilang mga pangutana nga kita pud mismo wa ta kabalo kung unsa itubag. So ang tanan gyud nga kuan is nara sa Biblia ang tubag. So mo lagi to ganina katong Friday nga kung mag-share ta sa pulong sa Ginoo kanang kamatuoran lang gyud nga dili siya twisted, dili siya sugar coated nga mga pulong nga ang tao maganahan maminaw sa atong tiwali. Kay mo gid na ang usahay temptation sa magwawali ug sa usab sa matag usa sa tuwa nga pagtanaw nato mag-share ka sa pulong murag walay dili sila ganahan. So mangita tag pamaagi nga magkuha na to ilang attention, pero wrong na siya. Ang Biblia sa unsa gyud ang season, mas di man siya ganahan o sa dili, ganahan man siya o dili, i-preach gyud ang kamatuoran. Kay mao gyud na ang makapahigmata sa tao. So dili gyud na magkabulag matud palagi sa atong Sunday school nga di gyud magkabulag ang pagbasa, ang pagpaminaw ug ang pagtuman niini. Kaya kanang tulo kung wala na, kung igo na punta magbasa, unya di na tutumanon wala gyapon. So kung nakadungog gyapon ka sa pulong niya, di gyapon nimo tumanon wala gyapon. So kinahanglan mag-uban gyud na silang tulo nga kapaminaw ka, gabasa ka, unya imong ikinabuhi atong ikinabuhi. Unya na ra gyud ang atong ingana gyud ang duty, ang responsibilidad sa Christian nga kinahanglan kay kani man ang atong gisunod ang kinabuhi ni Jesus Christ. So kinahanglan nga pangyud kabalota sa Biblia nga dili pud ingon nga nag-study ka kay para
matubag nimo ang mga pangutana, dili kana sa okay man na sa galagal kag information, but ang Bible gyud kay kanimo mo gyud ni siya ang mapausab mo transform sa atong kinabuhi. So kana ang naisgutan nato nga nag-preach ako si Brad Al about lagi sa kinabuhi ni Apostol Paul dito sa Thessalonica nga nag-agi sila og mga persecutions, mga ipangbunalan sila dito, iyagaan sila dito tungod sa pag-preach nila sa gospel. So di ta mag-expect nga kita mag-share sa gospel nga malipay gyud ang mga tao. Di na sila malipay tungod kay ang sala mo nay masuko gyud nga i-confront nimo. So kanadto nakaagi pod ta nga kung sharean ta murag kuan kay alingasa kay paminawon kay kana kita kana paminaw sa kamatuoran sa Bible. Di kita ganan kung kay ang sala may nagpabilin. So di kita mag-expect nga kung natay ma-sharean automatic nga mo kuan din siya mo response ilang. Padayon lang gyapon ta kay ang mga pag-angkog gyud ang maibalo niya na pinagi sa tabang sa Holy Spirit. So next, ang Sunday service, atong plapakan ng Ginoo, no? Kaya, tagaan po ta opportunity nga magkaanita, makaalubilo sa itong mga kaigsunan. At the same time, ang pinaka-importante yun ay makadungog ta sa pulong sa Ginoo na iyang giandam para sa tuwa. So mo lagi nga matag Sunday, di ta malimot yapon kung asa ta nanarbaho, mag-invite yapon ta sa itong mga kauban sa nga makasimba. Ug labaw sa tanan ang mga kwan gyud is ang pag-ampog gyud ani kanunay nato buhaton nga nagi maka-apil dili man sa ingon nga gusto gyud ta nga mapuno ni ang atong balay kuanan. Mapuno gyud ni sa mga kining invite. Pero ang problema niya nga pag-ani dinhi di na din mo balik nga kumusta na to sila. So nga to lang gyud nga isigurado nato nga nakasabot gyud sila sa ilang gianhi dinhi. So ang atong panimbahon mag-start sa 9:30 to 11:30 pero usahay mo lapas sa 12 depende sa atong topic kay usahay na yung mga topic nga taas nga nindot pud kay sa paminawon. So ang pangutana lagi din ha kung kada usa ba sa tuwa kanang ganahan magitaw paminaw sa pulong kay kasagara nga ang ataw lang hatagan og dako kayo nga panahon kay kaning praise and worship. So di man wa man na gina-disregard po na ang praise and worship. Kay pamaagi po na siya nga ma-express nato atong pagpasalamat sa Ginoo, makahatag ta og kanang emotion gyud kanang feeling gyud nato nga kanang magpasalamat ta kay sa atong pagkadautan tagaan ta og pribilehiyo nga maka-anita. Kay dili lagi tanan nga pinili sa Dios. Mo ginay kamatuoran nga. Sukat pa kaniadto sa mga Israelites nga sa kadagan nila gamay lang kaayo ang nakaadto sa Kanaan tungod sa pagkamasupilon. So kana ang atong paminawon karon ang pulong nga giandam sa Ginoo. And then karon naputay kakayta mahitabo karon nga youth fellowship no karon sa third Sunday of the month. So ang youth karon magpabilin after Sunday service kay naamoy inyo pod nga focus gid sa inyo nga topic para sa mga kabataan man. Kung sa pag-eskwela ang mga kabataan ang ginaingon nga pag-asa ng bayan labaw sa tanan gid diri sa kining sa simbahan sa langkuanan sa gibuhaton sa Dios kamo gyud ang dako kayong sentro ani naman kami nga inyong mga kuya mga magulang ninyo ayun moabot gyud ang panahon no? Maabot gyud ang panahon nga magtindog na pud mo sa inyong kaugalingon nga tiil niya asa man ibili na ang mga kaibalo diya sa inyo ha. So dako kayo mong responsibilidad nga kamo ang mahimong suga, kamo ang mahimong kahayag sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, madamlag sa pamaagi nga puno mo sa kahibalo sa Biblia, puno mo sa kahibalo sa Balang Espiritu. Niya kamo manggod ang sentro gud kaayo sa mga temptation, kamo ang sentro sa mga
daghan kayo mga pagsulay sa kinabuhi. Kanya kung dili mo motivated sa Bible, so na lang. So kinahanglan gyud nga focus mo, pasalamat mo nga namoy ginikanan nga encourage namoy mga kuya mga ate nga napa-remind sa inyo nga i-priority gyud ang pulong sa Ginoo. So kuan sa inyo siguro dili pa gyud kayo mo sink in sa inyong una kuan man sa Biblia, pero sa ngadto-ngadto mutubo gyud ano abi bitaw ninyo nga batanon ibog tay ko sa inyo kay bata pa mo na mold na mo dinhi na porma na mo diri sa simbahan sa pulong sa Ginoo kami ako mismo na ayan ako ni kuan diri nga murag sakto-sakto na pud ang pangidaron aya pa na balik sa kay nasagpod sa mga kay post lang diya kung kano sa ang mga schedule kay natay mga schedule nga buhaton pero mo lagi ay pag-ampo pa sa Ginoo nga matuman na gid na dili ta sa Ecclesiastes padayon gyapon sa atong gibasa ni atong una nga Sunday dili sa kinabuhi nga isulat ni King Solomon na pasabot yun siya yung gisulti kaalam na iyang nabatunan nga sa iyang conclusion is kawang gyapon ang tanan nga kaalam kawang gyapon ang tanan niya nga posisyon nga naa sa iya. So dirita sa chapter 2 verse 1 paingon sa 11 Ecclesiastes chapter 2 verses 1 to 11 nag-ingon dinhi ang title is ang kasinatian sa maalam. Nakahukom ako sa pagpahimulos sa kinabuhi o pagsusi kung unsa gayod ang kalipay. Apan nasuta ko nga wala usab kini kapuslanan. Nasuta ko nga binuang ang pagkatawa ug wala kay makuhang kaayuhan sa paglipay-lipay. Tinukmod sa akong tinguha nga magmaalamon, gisulayan ko ang paglipay-lipay pinaagi sa alak o gisulayan ko ang pagsulod sa binuang nga mga buhat aron masayran ko kung unsa ang labing maayong butang nga mahimo sa tao sulod sa mubong panahon sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Nakahimo ako dagkong butang, nagtukod akong mga balay nga akong kapuy-an ug nagtanom og mga paras, may mga tanaman ako og kaputasan. Nagkalod usab ako mga atabay aron ipatubig niini. Nagpalit ako mga ulipon ug may mga ulipon usab ako nga diha mga tao sa akong balay. Ako ang kinadaghanan kahayupan sa tanang nakapuyo sa Jerusalem. Nanigom usab ako plata o kulawan nga kinuha ko sa mga panudlanan, sa mga hari, sa kayutaan nga akong gimanduan. Gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki o babae. Ug naangkon ko ang tanang babae nga akong nagustuhan. Nahimo kayo na akong dungganan ug mas gamhanan pa kay kang bisan kinsa nga nakapuyo sa Jerusalem. Mapuslanon gayud kanako ang akong kaalam. Naangkon ko ang tanan nga akong nagustuhan. Ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. Mapagagarbuhon ako sa tanan nga akong nabuhat. Ug kini ang akong ganti. Unya, namalandong ako sa tanan nga akong nahimo. Ug sa labihan kong kahago sa pagbuhat niini, ug nakita ko nga wala kini kapuslanan. Samara ako sa nagdakop sa hangin, ug wala gayon kini kapuslanan. Kato ang pulong ni King Solomon. So, ampo ta? Asa dili pa di ay tamog ampo, limot lang ko parimay. Usay malimtan ang atong bag sa tayo sa opering naras luyo. Basig mabaguan mo ba? So kana tulo man na ka bakses. Ang isa diha church building nga kato isa, then offering dayon na ay health fund. Kanang gamay nga green mo na health fund. So ang atong offering kanang maabli na siya ha, kay basig mo nagsulod mo og 10,000 ba niya gamay ang bangag. I-open lang na.
sulod dahil na kay maukab na maukab. I-remind lang ka mo kay para matingala mo kay kasagara mangyud sa tubangan. So atong i-practice na agi na sa luyo. So kana lang. So magamputa. Balaan og langit nun nga amahan makagagahong sutanan. Kami pangayog guluga kapasayloan sa mga kapakyasan, sa mga sala nga among gakabuhat gyud adlaw-adlaw sa among pagpanulti sa among buhat. Grabe gyud nga kasaypanan ang among gakabuhat kanimo Amahan. Kami pasalamat, nagapangayo gyud og kaluoy nga paliwala sa among pagkadautan Amahan. Nagyapon ang imong kaluoy, ang imong gugma, ang imong gahom nga nagpabatid gyud, nagpaila, nagamhanan ka nga Dios nga angayan gyud kami buyog po ug moila kanimo. Nagapasalamat kami sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo, sa grasya sa kinabuhi, sa paggininhawa namo adlaw-adlaw nga imong gihatag Ginoo, sa pagmanta namo nga grabe gyud nga grasya, blessing na imong gihatag sa matag usa Ginoo. Tungod kay matud palagi sa Biblia nga ang kaning among giginhawa gikan gid ni sa imong gininhawa o God nga sa paghulman nimo kanamo sa abog imo gininguhipan sa gininhawa ug nabuhi kami. So pasaylo kami Amahan nga ang among usahay, ang among kinabuhi, ang among hinulaman nga kinabuhi nga gipagamit mo sa mga is gakagamit namo sa mga butang nga dili uyon sa imong kabubot. Badlunga kami, disiplina kami Amahan, ug tabangi kami nga masabtan namo ang imong pagdisiplina. Ug tabangi kami Ginoo nga ang tanan gyud nga pulong nga madungog namo gikan sa among prayer meeting, sa discipleship ug sa Sunday service nga dili gyud mahimo nga kawang Ginoo matud pa sa amo laging Sunday school nga makadungog kami sa pulong nga gibasa, giwali, ug amo pud kami magtuon pud kami adlaw ug gabi ug kani mahimo gyud Ginoo nga makinabuhi namo kana nga mga butang dili gyud namo na mga buhat kung tawhanon lamang Ginoo. Kana gyud among mga pagampo, mga pangamuyo Holy Spirit nga tabangan gyud nimo kay ikaw man gyud ang among magtatabang sa among pagpadayon karon, ilabi na sa mga kabatanunan ako gyud mga pagampo nga sila mo tubo gyud sa espirituhanon nga aspeto, sincere sila sa pagpangalagad kanimo nga sila dili gyud wala Ginoo sa dalan nga ilang gisubay, nga ang dalan nga imong ipasubay kanila Ginoo. Tabang sa kami tanan, ilabi na ang gadumala sa imong simbahan, sa galit sa imong simbahan, sa shepherd sa imong simbahan, o God, ikaw gyud nga padayon magalikon physically, labaw sa tanan sa spiritual nga aspect Ginoo. So akong giawhag ang matag usa. Before to mo adto sa ato ang word nga giandam karong buntaga, we will sing praises to the Lord once again. So let me read din sa gibasa ni namo ato gabi sa Friday prayer. Ang title ani ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. So ningon siya diri sa 31 sa John 8:31 siya busa ningon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulungan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinulungan. Sa 32 mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. So lagi sa ginabalik-balik, walay lain nga makahatag sa ato og kagawasan kung dili si Jesus lamang. Ug ang kamatuoran nga gisulat niya pinaagi sa Biblia, mo nang gina-encourage yun ang matag-usa sa pagbasa sa iyahang pulong. Para ato siyang matuman, para maghatag sa ato og giya.
para kita maluwas o kita tanan magawas no na ba sa mga sala kay makabaluman ta kung unsa gyud ay ang tinuod, unsa gyud ay ang tama. Ang ingon pud niya dinhi sa Salmo 51 Gs. Ingon siya diri, putlia o Dios ang akong kasing-kasing, ug hatagi ako bag-o ug masinugtanong espiritu. Ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Diguna ako og himuang masinugtanon kanimo. Unya tudluan ko ang mga makasasala sa imong mga sugo ug mamalik sila kanimo. Luwasa ako, O Dios, nga manuluwas ko ug sa kalipay awiton ko ang imong pagkamatarong. So church, walay lain natong daganan, ang Dios lang. Siya lang ang kamatuuran, siya lang ang kalipay, siya lang ang kasiguraduhan. Siya o siya lamang. So church, ubani kami sa pagkanta diha sa ato ang balaan ng Diyos. Ipangandoy ko ang pingyarihan mo, o akong Ginoo. Gikinahanglan ko ang presensya mo, tanako at katalakbang, tarik
ikaw lang ang Dios nga makabuhat, nga mahimo mig putli kay lagi sa imong atubangan dili gid ni mahimong putli. Hugaw gid ni o Dios, makasasala ug makasasala gid ni Ginoo. So Dios, ani ang among kasing-kasing. Hinluin kani o Dios sa imuhang mga pulong. O Diyos, hanian ang kasing-kasing ko, o Ginoo, sa mga pulong mo. Pasaluan ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. O Diyos, salihan ang kasing-kasing ko, o lubuhin sa mga pulong mo. Pasaluan ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayako isalikuan, o kaya'y mahinayon kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipan, tungkol sa kaluwasan nga ihatag mo kanako, o Ginoo. Ang kasing-kasing ko, o Ginoo, sa mga pulong mo. Pasaluan ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayako isalikuan, o kaya'y mahinayon kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipan, tungkol sa kaluwasan nga ihatag mo kanako. Ayaw ako isalikuan, o kaya'y mahinayon kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipan, tungkol sa kaluwasan nga ihatag mo kanako, o Ginoo. O Ginoo, masinutan yung kanimo. O Ginoo, masinutan yung kanimo. O Diyos, walay kabutahan, Ginoo, ang among pagpanghayo pasaylo sa tanan-tanan. Kung nakalimot manggaling ni o Diyos, sa kalipay ngayong ihatag sa amo tungod sa kaluwasan ni imong ihatag, paninumdumi ka ni Ginoo. Ngayon anak ka, kumaayo nga Diyos sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. We allow me to open this prayer as
labing kamahanan nga Diyos, Ginoo, again, Lord, all the praises, the glory, and the majesty, Lord, mo ginanggihatag balik sa mga ngalan. Tungkol kay Ikaw ang Diyos nga angayan na simbahon. Ikaw ang Ginoo nga angayan nga pasalamatan. Kay Ikaw gid ang Ginoo nga wala na pakyas sa mong kinabuhi. Ikaw ang Ginoo nga matinung-anon. Ginoo sa amuang pagpaminaw sa imuang balaang pulong karong adlaw, andama ang tagsatagsa ka mga una-una o kasing-kasing dalunggan na amuang mapaminawan, amuang maklaro, amuang masabtan ang imong pulong nga kahatag o kinabuhi sa amuang. Ginoo, imuha nga lihok sa kaluwasan, pinaagi sa lihok sa balaang Espiritu Santo, magapamuhat sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kinakaron o given Ginoo sa mga paminaw sa online, Ginoo. Ikaw ang Diyos na magatandog sa tagsa-tagsa ka mga kalag, tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Imuha na ikaw ang Diyos na mahimaya ng ilang tanan. Nandumog himaya ng balik na kanino lamang, Ginoo. Pinaampo ginagpasalamatan sa ngalan ng Jesus. Power on. Bluetooth mode. Hello. Hello. Praise. 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 Hello. Hello. So, mayong buntag, kanatong tanan. So, as we start, let us greet our brothers, the people around us, na imong tapag, maayong buntag. Lingiya, imong katapag, sa likod, sa muliyo, sa mga tubangan. So, maayong buntag, kanatong tanan. So, ang amo ang pagino, ato ang mga pagampuusap, ato ang ihatag sa atong mga tao na nasalantaan sa baha dito sa Valencia. Ang mga pagampo, ato ang yung ipataas sa Ginoo, nga na sila mga kinabuhi, ay mga nangamatay, ay mga nawalan og balay, ay mga nawalan og mga gamit, no, ditong area. So, let us lift our prayers for them. And kana sa puna nga grabe no sa gutson nga ulan, usok na ulan diari sa diri sa Bukidnon, dayon dili sa Bukidnon sa tibok ng siguro na Pilipinas o nalagi bagyo. So una nino nga mga kalaki sa ito ang dautan na kalibutan nga ito ang hipuyan o lagi ito ang po ginalift ang ito ang mga prayers, ito ang mga opisyalis, ito ang gobyerno na they will do their task, their biblical mandate as a government. Pag-ampo na po sila na kana ilang buhaton ang kumunsa ang mando sa Biblia regarding sa ilang task. So, today, i-declared niya siya today as protest day. Since the time sa kang Duterte pa nga time, i-declare din siya nga karon nga adlaw, kay adlaw yun, itagaan yun o freedom ang mga protesters na mo-protesta yun sa gobyerno karong adlaw. So, siya, freedom din siya. Tanan nga protesta, pwede yun magprotesta. Sa panahon pa ni Duterte ni Digong, President Duterte, itagaan din niya freedom ang mga protesters to also express their arguments regarding sa sistema po sa government
in whatever ng ilang mga hinanaing sa gobyerno. Siguro, I don't know if naabal diri sa balay-balay, basta kay dito sa Manila, nagit protesta dito daghan. No? So, kaya naaga nito yung gitawag nila nga Gen Z na protest. Gen Z in a way na actually, katong nahitabo sa Nepal, ang katong nga protest, katong movement is dito siya led by the young people. Mga kabatanunan yun ang nagpasingulo at tanan katong sa Nepal na ilahag yung undermine or ilahag yung destroy ang 3 branches of government. So tulo mo kita ka branches sa gobyerno, judiciary, legislative o executive. So kung wala nga ning tulo, wala na siya kanang wala na pulos ang inyong gobyerno kung wala ning tulo the function. So nga na nahita mo sa Nepal, ang Gen Z nga grupo ang nagpasiulo na mabungkag, ma-destroy ang government sa Nepal. Kung inyo ang nakita sa inyong mga Facebook, no? Ilang Prime Minister, anak yun. Ano to, yung people rin nagpamila to, mga kabatanunan dito. So karon, naay mga ingat nagyapon nga murag naay mga haka-haka na buhaton po daw sa Pilipinas na ingana kada lagi grupo nga Gen Z so, mga young people i-undermine ang government. Pero sa ato ang mga Kristiyano dili ta maghilabot anang mga inganang mga butanga ang atoang mga hinanaing regarding sa corruption sa government is atoang ginang i-lift through sa atoang mga magampo. As well as kung namanggaling ta sa gobyerno po ng mga trabahante nga kita po dapat ang magpasiulo sa pagbuhat sa sakto. So, dayon maayo po nga balita nga kanang dito sa church ay nag-survey ang barangay Kalasungay, parte man siya sa barangay Kalasungay ng area kanang regarding lagi sa pagpataot o kuryente, and then mo lagi ito siya nga niyanin ko daw ang buseko diri para nga nag-survey sila kung asa nila ibutang ang puste sa kuryente. So naki-communicate sila sa na naging siya, simple din siya. And nakita ko na ako, paglabay ko dili, kadaghan naging ang mga tao nagkapamuyok diri sa diri nga area. So, siguro, kuha na ka ng lagi sa panahon ng itubod sa Ginoo, pilit na nato magamit ang kanang genset na ato ang ginagamit, no? Kanang magtingog, ato ang mapatian, magkanta ta. So, in due time, no? Sa panahon ng itubod sa Ginoo. Kaya lang, and let us go back to our preaching series, no? I think this is the last preaching for this particular topic na tuwang gihisgutan. There is Matthew chapter 5. No? So let us open our Bible in Matthew chapter 5 once again. And we will get to read or mahuman na taani na teaching, no, nga tuwang gi-undergo. So, Matthew chapter 5 verses 27 to 30. So, kung basahon pag-usab, no? Balik-balikon ko kita'y basa para makuha na to. Verse 27, nakadungog ka mo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga
bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babaye uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kon kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. So, grabe no? Grabe ka, huwag din nga teaching, grabe ka. The desire and the deliverance. So, last time, ato ang naistoryahan ng deed or ang action, which is ang adultery, no? Yan na sa verse 27, nakadungog ka mo, nag-iingon ka niadto, ayaw panapaw. So, ang deed is ang ayaw panapaw. Thou shalt not commit adultery. And then ang desire is nasa verse 28, apan karon, sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyahang kasing-kasing. So niya na diari nga everyone who looks at a woman or everyone, which is ang pasabot ni ana, everyone who looks or continues to look on a woman for the purpose of lusting gives evidence of already committing adultery in his heart or lustful intent. Yan na diaryo nga. Everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. So ang key word sa desire is continuous looking and purpose. No? Pagpadayon og tan-aw og gituyo nga tan-awon. Nga na siya. So muna dira na siya ang dira na dayon magsugod ang sala, no? So mo na kita tong gitan-aw ato ang giingon ato ang istoryahan last week nga naay gitawag nato nga involuntary glance or kanang accidental o kana dili man sa nga mukuan ka na lang gyud, but ang sala mo exist the time nga kung naay mo labay usa ka babae, kung imuha gid sa libutog tan-aw dito ang sala mahitabo. Pero involuntary glance, no, nga na mo lingaw ka ra, wala, that's not considered as a sin. So, ang kwan dito, ang ato yung timanan sa desire is the purpose. Meaning, kung naay purpose, kung naay katuyuan, alagi, kung naay purpose, laagi kay tuyo. No? So, meaning, dili aksidente. Gituyo yun nimo. Purpose. No? So, nga na siya, so dili na tayo ka sa verse 29 to 30. Nga na diari nga, busa, kung ang imong tuong mata, makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay, kay mas maayo pa nga kawadan ang imong lawas ug usa ka bahin, kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawadan ka og usa ka kamot, kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. So, mo niya pa na to, nga sa tanan members sa ato ang lawas as tao, daghan man members ng lawas, no? Kamot, bukton, abaga, ulo, daghan members sa ato ang lawas. Yet, ang dimension gyud ni Jesus dire, kay ang mata o ang kamot. No? Una, ang mata, ay sa tayo ng kamot. Nga pwede daghan manunta kayong membro ang ato ang lawas. Pwede tiil, no? Jesus focus here on the offending eye and the offending arm. The offending eye and the offending arm. So ano kaha? No? Aksidente ra ba ning giingon ni Jesus? Gusto lang iyahalo ba ning trip ra ba gid niya nga mata ra ang giingon. Kamot ay akong iingon. Na ingana ba ang kapayuan ni Jesus? Nga nang dili man dalunggan. Hindi man sa maingon nga kung kinsa to busa ko ng imong tuong dalunggan, makaangin imo sa pagpakasala, pwede mo sa maingon anak regarding sa last.
pwede mo siya moingon nga, kanong dili magtiil. Diri sa verse 30, kung ang imong tuong tiil, makaangin kanimo sa pagpakasala, putla inyong labay, pwede kanong dili magtiil. No, daghan man kaayong part ang atong lawas, anong ang mata at ang kamot ng Diyos? No? So, tungod, na katuyuan, dili aksidente nga mata ang iingon, dili aksidente nga kamot ang iingon. Na katuyuan, ano man, tungod kay kabalo si Jesus, ug nakasabot si Jesus, kung asa gyud magsugod ang last, asa magsugod ang lustful desire, asa magsugod ang desire sa pagpanapaw. So Jesus totally understands where and how adultery begins. So it usually begins with a glance. Glance, meaning tanaw para, dira ko sugod. Kung lagino, kung nilingaw ka, maayo. Pili og nagpalayon ka tanaw, then that's somehow kahimo siyang continuous look. Dira na dayon. From that continuous look, it becomes a purpose for lustful intent. And from that purpose came lust. And from that lust came adultery. So magkati-kati na dayon. Murag domino effect. No? So, kabalo si Jesus nga usag yun ini ato ang mata. Usag yun sa hinungdan nga ang sala sa pagpanapaw magsugod. Kining ato ang kamot. Kabalo yun si Jesus na kining ato ang kamot. Usag yun sa sinugdanan nga makasala sa pagpanapaw. So kung buwan na ito muna-unaon, magsugod yung tanan diri sa ato ang mata regarding sa lust. Okay? Sa lust atong istoryahan. Magsugod yung tanan sa mata. Si Satanas, tingnan niyo, si Satanas, wala na siya makabalo kung sa sulod sa tuwang huna-huna. Kaligsoon, kailangan na itong may balad. Na si Satanas, wala na siya nakabalo sa sulod sa itong huna-huna, kaya dili man na siya all-knowing. Ang Ginoo na nakabalo sa itong huna-huna. Okay? Kaya tama mo tayo mga ginaingon nga, okay, wala po ni Satanas, nabasa na po ni Satanas sa itong huna-huna. Dili na mabasa ni Satanas sa itong huna-huna. No? Dili, it's God. It's only God who can read our mind. Kung naman ka rin tayo mahibalaan nga, kung naman ka rin nga, nagidulaan ko di Satanas sa una-una, it's a lie. Bakit nasa gikan ni Satanas nga nagpakaroon ingnon nga kabalo sa kunuhay sa sulod sa mong una-una, pero wala din na sa kabalo. Okay? Si Satanas, wala na sa kabalo kung sa'y nasulod sa una-una, kay dili na sa all-knowing, di na sa Ginoo. Ang kaya na buhaton ni Satanas, kaya ang temptation sa ipasulod sa ato ang una-una. Moro na kaya niya buhaton. No? Ang kaya na niya buhaton, ang unsay ipasulod sa ato ang una-una. No? So, pinaagi sa pagpakita sa ato ang mga mata. So, ang kaya na dulaon ni Satanas, ang sulod sa atong una-una, pinaagi sa tentasyon na iyahang ipasulod sa atong una-una, pinaagi sa atong mga mata. So, dira na, more na ang kaya buhaton ni Satanas, no? So, dira na dayon. That's why there is pornography, there is dirty magazines, dirty movies, dirty television shows, talamak sa social media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Muna ang kaya i-manipulate ni Satanas. Ang ato ang katanawon. No? And even
sa sales marketing nga strategy. Kung saan may buhaton sa sales? Mas muhalin ang usa ka product kung attractive ang mubaligya. No? Bantay mo, kanang mamaligya sa sakyanan. Kita ba mo car show nga ang mubaligya, ang props sa pagbaligya kay dili sexy. Bantay, nakapulakir ang nga. Nakabantay mo car show nga ang gi-props sa pagbaligya sa car ay tambok. Dili mas sa pagpanaway, no? Kanang kapatid nga nga car na pagbaligya. Wala, no? Wala. Sexy gina tanan. Short, nakapulang, nakapanty o nakabra. Mas hindi ka ganahan sa product, palit yun ka. Nakakay sa korte. No? Nga. So, ingana ka deceiving. Ingana ka deceiving ang mata. Ingana ka weak ang mata. No? Na maskin dili lang sa sakyanan. Maskin sa lotion, sa shampoo, kung sa pa lang ang mga product. Ang sales agent yun ana dapat yun gwapa. Dapat yun attractive. Kung bati ang imuhang ipabaligyan na wa gyud mo palit anak maskin pag nada ng imuhang product. No? So, tungod kay asa man gadulaon? Gadulaon sa mata. Dili lagi gadulaon tanan sa mata. No? So, no? Sa Tanduay, kita mo ng kalendar sa Tanduay, siksik yun na. Para magsigigig palit ng Tanduay. Nga lagi na siya. Dapat wapo, dapat gwapa. So, ingana yun, the eye. So, paminawa ha, the eye can easily be deceived. Dali kaayo, mailan at matintal ang atong mga mata. Nga yun siya. Maskin, for example, lagi sa product na atong example, maskin walay ayo ang product, hala paliton yun. Kaya ang sales agent, wapa, sexy. Tada na ang product. No? Ako baka-relate yung buwan, kaibigan sa trabaho na mo. Maskin, walay ayo ang butang na ito, kaya government, ang gobyerno na ito, lowest bidder yun na ang makadaog. Meaning, ang katog yung pinakabarato yun. Pinakabarato yun ang makadaog sa bidding. Mungkin na siya. No? And, ay supplier nga mo ang head, mo ang chief, maskin dili to sila ang lowest bidder, wala ganang pangitag pamagi nga sila gyud makadaog. Mapato siya. Mo ang among chief, ulitaw man mo to. No? So, ingana ba nga gid no? Ingana gid ang ligok sa sales. Na dapat yun ay kuwan. Ingana. Dulaon ra sa mata ba? No? So, ingana kawit ang atong mga mata. No? Maskin kita. No? Maskin kita. Like for example, sa kaamulan. Luulon ka ba sir, pagpalit. Ako sige, palit. Palit ka na lang yan. Mahal na inirahan. For example, maligyan manok. Tulog at tindahan na maligyan manok. Tingala ka na, dito ang gintanan. Kaya ang tindira dito, bapa, tindira dito.
Kana. Kana ba? Kana ba? Maskin parihara, kita to, ay lang palit niya po. So, ingana ka weak ang atong mga mata, maunang panikamutan din nato sa tuwa diri mga kaigsuonan. Di, wala ko nag-ingon nga perfect na gid nato na nga nalapusan na nga kwan. Even kita. Ay time nga ma-fail ta, ay time nga makakataan ng mga ingana. No? But this is all a reminders to all of us nga manikamot kita nga dili kita ang mahimong hinungdan, no? Sa pagkastambol sa atong mga mata. Yan mga igsuon. Kung ingani ay kawik ang atong mga mata, please, ayaw tuguti nga ikaw ang hinungdan nga ma-fail ang usa ka tao when we all know how weak our eyes. Unsa ka weak ang atong mata. Ingani yo, ingon si Arthur Pink. Kani si Arthur Pink, lalaki ni siya nga martyr Christian. Namatay na ni siya sa unang panahon. Grabe kaayo ka kanang itong devoted Christian. Tinud-anay sa pagtuo. Niingon siya nasay giingon kabahin ani. Nga so, in this matter, it is not only too often the case that men sin, but women tempt them to do so. How great then must be the guilt of the great majority of the modern misses, mga babae, who deliberately seek to arouse the sexual passions of our young men. And how much greater still is the guilt of most of their mothers for allowing them to become lascivious temptresses. Kung pasabot, nga na siya dili lang daw nga ang mga lalaki lang daw, aning regarding sa lust, dili lang daw nga ang lalaki lang ang makasala, but women tempt them to do so. No? Dili man nga, more sa church, no? Na, di yun ginakuha nga, ayaw yun mo pag-short yung tawon. No? So, how great then must be the guilt of the great majority of the modern misses, mga babae, who deliberately seek to arouse the sexual passions of our young men. So mas dupli ang guilt sa sala sa pagpanapaw. Una. No? How much greater still is the guilt of most of their mothers for allowing them to become lascivious temptresses. So, nasa tubangan, ka-short ra, kanak ka ng tay rani, sakon ka mani. Ayaw, yun. Kung kabalo ka, unsa kahuyang ang atong mata, ayaw tuguti nga ikaw ang hinungdan na ang maong kahuyang sa mata, makuan pa, mahulog sa maong sala. No? So, it's about the dress that we wear, no? Sa men, even sa women. Let us be considerate, no? Kung sa ganitong iingon sa Bible na nakalimot ko sa verse, nasa New Testament, greater is the one nga ang usa ka anak nako mas tambol sa pagpakasala. Mas maayo pa nga kato siya hiktan o pisi ang ulos bato rin ihulog dito sa dagat. Ito yung iingon dito, no? So, usa sa mga greatest
enticement to sexual sin. Usa sa mga greatest kaniya enticement sa sexual sin. Kaya usa man. Everyone else is doing it. Meaning, na cultural acceptability. Nga, sexy sila, ako pod. Ilang magali. Ginawat na bitaw na ron. No? No? Kanang everyone else is doing it. No? Mo bila to ang ingon atong una pa nato nga isigutan ng ani nga mas sa panahon na to karon mas ulaw pa nga virgin ka kaysa sa dili ka virgin. No? What's the last? So grabe nga bakat ni regarding sa sexual sin nga everyone else is doing it, so let's do it. So ang konsensya sa mga tao sa atong panahon karon kay grabe na ka-dry. Pero wala na konsensya. No? Muna giingon ni Jeremiah sa Jeremiah 6:15 kung ako ang basahon, niana siya na ang konsensya kuno sa mga tao regarding sila kasing-kasing niana diari nga gikaulaw ba nila ang dautan ilang nabuhat? Wala. Bisag jutay lamang unta. Busa maapil sila kamatay, inipahamtang ko sa silot, wala kayo mahibilin kanila. Ako ang Ginoo ang nag-ingon ni ini. So niana diri sa panahon, even sa panahon ni Jeremiah, niana si Jeremiah, gikaulaw ba nila ang dautan nilang nabuhat? Wala. Proud ba kayo sila? No? Sa mga lalaki, hangin lang yung isbitan na, Brad, grabe mo kasi ko yun. Grabe. Mga kwapa kaya ko ang mga kwapa. Proud ba kayo? No? Pag kita sa bayan, kanang na bayan. Muna may anak. May mga yung anak, no? So muna yung ikon sa Ginoo, ikaulaw ba nila ang dautan nilang nabuhat? Wala. Bisag jutay lamang unta. So yan ang Ginoo. Busa, maapil sila kamatay. Inipahamtang ko sa silot. Wala kayo'y mahibilin kanila. Ako ang Ginoo nga nag-ingon ini. So yung anak ko nagkaulit sa Ginoo. So, sa ito ang panahon karon, dili na uso ang kanakitang conservative. Sa ito ang panahon karon kay dapat liberated na tanan. No? Liberated na tanan. Ang sanina, makulang na lang mo, dire na o. Gusto naman yun, nagka-short naman yun. Sanina sa unag, nakadiri. Karon, nakadiri na. Kita ng muhang puson. Sa imong tiyan. No? Sa una, dire. Pantalon, karon, pwede nagamaya. Huwag na magaling kuhan. Katong gisik-gisik na makita ihapon ng mga, no? Mga ato na lang kita, no? So, ingana siya. Munang nag-ingon ang Salmo, diri sa Psalm 190. Kung ingana ka dry ang konsensya sa mga tao, nga murag, kaya ilawat naman po siya sa culture, ingana diyan sa Salmo 190, verse 37, nga, ayaw itugot, ingana si David sa Ginoo, ayaw itugot nga hatagan ko bili ang mga walay kapuslanan. Kaluy itaon ako sumala sa imong gisaan. No? Ayaw tuguti Ginoo nga matagaan ako bili ang kining mga white pulos ng mga budang. Kaluy itaon ako sumala sa imong saan. Ug even si Job naa siya gipanumpa siyang kaugalingon regarding sa iyang mata. Niingon si Job sa Job 31 verses 1 to 8. Yan na si Job. Verse 1 sa chapter 31. Nakapanaan ako sa dili gayud pagtanaw og babayi
uban sa laway nga hunahuna. Unsa may buhaton kanato sa Dios nga labing gamahanan, o unsa may ibalos niya kanato sa atong nahimo, dili ba padadaan niya katalagman o kadaot kadtong nagpakasala? Apan nasayod ang Dios sa tanan kong buhat, kung nakita niya ang tanan kong lakang. Ipanumpa ko na wala ngayon makabuhat o dautan o wala ako'y gilimbungan. Mahimong timbangon ako sa Dios o makita niya nga ako dili sadaan. Kung mitipas ako sa hustong dalan, kung nagpadali sa dautan, o kung namansahan sa sala ang akong kamot, naglaglaga ang akong mga tanom, o'y pakaon sa laing tao ang akong abot. Grabe ang iyang saad sa pagalingon. Ana siya nga, kung makasala ko sa imo ako, kining ako ang kuhan Ginoo, gipanumpa na ako nimo, na akong dili na ako mabuhat, Lord, tanan akong tanom, ayaw yun pabungahin. Naglaga, tanan akong tanom, then, ipakaon sa laing tao ang ako ang abot. Ayaw, maasa nga, kung amang galing ko'y abot, sa laing tao ipakaon, mamatay ko sa kagutom. Grabe no? Grabe yun ang iyan, papanumpa, kasi nga, nakapalaan ako sa dili, amahan sa buhat. Grabe si Job. Munang mato tagagat sa maglantos Boracay. Tatay. Tanaw nga, di ba nakakit mo? Yung mata, kananak dito. Kaya na lang yung ating Boracay. Dito na lang sa sukol. Dito na lang ta sa kuwan. Ito yung lisura yun. Munang katong sa mga bitaw, kung mga niyagi pang mga tuig, amang naaman may kanagtisis party sa kusina. Ang kauban, isugo niya mo ang chief mechanic, isugo niya ang kadete na mekaniko po. Sana, di man kayo sa kabalo mo cellphone, sana, itsuri sa mga view na to, sana. Pure intention yun. Sana, ang sa Davao ng area man, kasama ng area ba. So, karon pagbalik atong isugo niya, lain ang mga picture ang nangapicturan. So, patay mo asawa, hindi naman kami nag-picturan. Hindi ba picturan na katong mga nagkano na si Tixot. Kaya, Chip! Hindi pa rin kayo sa Chip! Okay ka niya kung ibang picture yun. Sana ka lang mga view. Delete niya, patay sa asawa. So the thought of the thought is the father of the deed. Si Job, grabe si Job. Kung wala ko na nabuhat Ginoo, ayaw tayo tagay abot ang ako ang kanong. Kung nga magaling abot, ipakaon sa uban. Mamatay ko sa kagutom, makuha ng baso. Grabe. No? So, unang si Jesus sa Matthew 5, verse 29 to 30. Nag-ingon siya nga kung makaangin kanimo ang imuhang tuong mata o kung makaangin kanimo ang imuhang tuong kamot sa pagpakasala, lugita, ilabay. Putla, ilabay. No? So, kung may masamot ani, then ang words ko niya kay tuong. Tuong mata o tuong kamot. Right eye and right arm. Nganong di man sa wala? Nganong sa tuong yun? No? Nga ni, para may balang inyo ang background. Ang pasabot ana, sa Jewish culture, sa mga Hudyo, ang right eye, ang right arm, ang right leg, eye, arm, leg. Ang tuo, nga mata, tuo, nga kamot, tuo, nga tiil, were symbols of the best facility
that a man had. Para sa ilaha, ang tuong kung namagaling best sa duha, sa wala o sa tuo, ang tuo yun ang best. They are the symbols of the best facility that a man had. No? Meaning the right was always symbolic of the better of the two. Meaning kung papiliyon lagi sa duha, wala or tuo, asa man ang best. Wala nga mata, wala nga tuo, wala nga kamot, tuo nga kamot, wala nga tiil or tuo nga tiil. Asa man ang best sa duha? Ang right yun, mo ikuha nila sa Jewish belief. The right eye, the right arm, the right leg, the right is the best facility that a man had. So, subot masabot, anything that causes a man to remain in his sin should be eliminated. Kung ang usa ka tao, kung naay usa ka butang sa usa ka tao nga siya nagpabilin sa pagpakasala, that thing should be eliminated. Even if it means losing the best facility that you have just to get rid of that sin. Kaya mas importante ang imuhang eternal destiny kaysa sa imuhang best facility. No? More na yung pasagot niya. So now, the deliverance, no, na ang desire, dili na ta sa deliverance. Sa deliverance regarding anang sin, una, that sin must be dealt with radically, with radical solution. But pasabot, ang kanang sala sa pagpanapaw, no, sala sa kanang laging makaangin sa pagpakasala, lugita kini, imong tuong kamot, makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Ang kanang kasala, dapat yun siya nga i-confront radically nga magpasagot, kwaon yun siya. Ang words bitaw sa English, pluck it out, or cut it out, or eliminate it, or get rid of it. Dili siya something nga imuhang inday-indayon. Dili siya something nga imuhang bibibihon ng sala. Ang kana nga sala. No? Nga, ay, okay na bro. Okay na bro, makasasala mo kita bro. Dili, kwaon yun siya. Cut it out. Eliminate it. Pluck it out. Ang gingon ganit yari, lugita o ilabay. Wala giingon nga lugita ra. Ilabay yun. Wala ko giingon nga lagi, anong yari o, putla o ilabay. Ingana din siya ka-serious, no? That sin must be dealt with radically. So, ang giingon yari sa verse 29 and 30, sa King James Version ani, ang giingon ana kay offend, ang word kay offend. Di ani sa ESV version, ang giingon kay if your right eye causes you to sin. Sa King James Version, if your right eye offends you, mo ang words, offends you, or di ani kay causes you to sin. Ang Greek word ana is skandalon, meaning it's a trap, it is used of a trap. Literally a bait stick in a trap. So kung ato ang i-rephrase ang verse at sa iyang specific na definition or specific na meaning, ingani siya. If your right eye is the bait stick that catches you in the trap, where your adulterous heart or adulterous lust is fulfilled, then pluck it out. Cut it out, eliminate it. So meaning, ang kanang offense you or causes you to sin, it's a trap. A bait stick. Ano dito? Kuhan ba? Mura siya kung sa isla pa, kay bait, kay kanang trap, kay kuhan para matakpan ka. So, yung anak, no? Nga, skandalon.
to sin, if your right eye, your right arm is trapping you to sin, then cut it out. Eliminate it. So, ang pangutaan na karon, kaning sa deliverance, sayon sa ulili. Sayon o lisod? No? Lisod. Lisod po nga mabaklay ka dito sa bisyo, nga magpiyong ka. No? Wala, tira ko sa inyong likod ang tanaw. Lisod po. No? Sakyanan ka. Motor ka. Uy, siksi. Disgrasya ka na. No? Sayo, lisod. Lisod yun siya. Mura kag mga ilaga lagi nga sa tanas na mga tentasyon ay pangkuhan ay mga trap. Lato lang kaniya kagat sa iyang trap. So, lisod. Lisod yun. Pero sa pagod na yung sayo ang sala. Hindi sobra. So in the words of John, in the book of John, naging mo diyan ito katong sa rich young ruler na parable. Niana dito, it talks about the salvation. Ana sa nga, humanly speaking, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Kana nothing is impossible, dili na sa something para makadaog ka sa basketball, or para makadaog ka sa volleyball nga, nothing is impossible to the Lord. Kana siya, salvation ang istoryahan, anak, na ang kaluwasan, walay imposible sa Ginoo. Dili na sa para makadaog ka sa dagan. No? It is talking about salvation. It is a billion na sala, humanly speaking. No? But with God, nothing is impossible. In Christ, it is possible to get rid of this sin. So the deliverance is Jesus Christ. That's the answer for the question sa deliverance. The deliverance is Jesus Christ. The deliverance is the gospel. The deliverance is the scripture, the Bible. Kay tungod ana, we will have a new heart. So kung wala si Jesus, wala ang gospel, wala ang Bible, hindi din tayo makalingiw. Ulingi kita. Uy. Kung na si Jesus, na ang Bible, na ang gospel, na apay, na away, mahitabo. Dili. Ayaw. Oo, ang lawas, oo, ang spirito, dili. Ay away, mahitabo. So, ana ka deliverance, dirata matagaan o bagong kasing-kasing. From adulterous heart to a renewed heart. No? So, as a way of conclusion, from the deed, the desire, and the deliverance, kaning ingon din sa verse 29 of 30, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay kay mas maayo pa nga kawadan ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. So ang ubang tao gi-interpret ni siya nga kung ang literal din na interpretation nga they did strange things to their bodies. Ang ubang yun, palugit yun nila. Ang ubang ang abot pasabot na yaning right arm o right eye lagis, nag-symbolize lang na siya sa best facility. Meaning, kung kaniya, kung anak ka nga, hanggaton kasi mong amigo, Brad, ato na dito kay daghan mga sis dito. Kung ang inyong friendship is the best facility that you have to get rid of that friendship in order to cut the sin of lust. So,
Ang uban, ako, grabe yun. Nami uban tao nga, literal yun ng interpretation. Putol nila kamot, putol nila. Dili ko na gusto sa Ginoo nga, ang member sa lawas ng iyang gihatag sa imo, imo na lang pamutlon. No? So, wala nagpasabot si Jesus diri nga na ay physical remedy sa problema sa kasikasing. Kaya di ba ang problema ni dili man ang lawas. Ang problema kaya kasikasing man. So, ang kinahanglan i-deal kaya kasikasing. Kaya maski pag ikat nimo ang imuhang mata o ikat nimo ang imuhang kamot kung ang imong kasing-kasing wala na renew, dili bag-o, dili kasing-kasing nga gikan ni Kristo, dili kasing-kasing nga rule sa Scripture, dili kasing-kasing nga nabag-o sa gospel, walay pulos ang imuhang pagbuhat sa pagputol o paglugit. So dili problema ang lawas kung dili ang kasing-kasing. Right? So ato ang i-deal kung unsa ang root cause, which is ang heart. So again, the heart of the problem is the heart. Pero sa ato ang mga believer, karon, if you are a believer, the old heart is gone, and the new heart has already come. Naana, ang bagong kasing-kasing nga gihatag sa Ginoo. You have now a new heart. Basahon na ko for this last verses before we end. Colossians chapter 3, verses 1 to 10. Balikon tayo basa. Colossians chapter 3, verses 1 to 10. Tara. Sangalit, gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang na atuwa sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Nga karon nga luwas na ta, dapat imong tinguhaon ang mga langit ng mga butang. Una-una ang mga ibutang langit nun, dili ang yutan-on, kay namatay na kamo o ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo o ginigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa iyang himaya. Tara verse 5. Busa, patian ninyo ang mga kaibog na kalibutanon nga anaa kaninyo. Unsaon pagpatay? Basag Bible, maminaw og Bible, i-keep ang words sa Bible. Right? Ano ang istoryahan? Patya ang imong kaibog na kalibutanon nga anaa kanimo sama sa salawayong pagpakigilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon o kahakog nga mao'y usa ka paagi sa pagsimbag Dios-Dios. So ang pagsimbag Dios-Dios dili lang pagsimbag ni kulto, kundi pwede po siya na mabutang ang pagsimbag Dios-Dios sa salawayang pagpapag ni mga butanga kaniadto na kinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon sa diyang naghari pa kini kaninyo. Apan karon sa una nga napakay kasing-kasing nga adulterous, napakay old heart sa una to. Pero karon kinahanglan, apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa una-una, ang pagpasipalag sulti ug ang pagpamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa. Kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. O gisulog na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang If we are now a believer of Christ, what we have now is a new heart. Bag-ong kasing-kasing. And with this new heart, we have Christ. And with Christ, kung naa si Christ, aning ang kasing-kasing, then we all have the resources available. Saan gitagaan ta niya bag-ong kasing-kasing. Okay? So from old heart to new heart, from darkness to light, from lost to found, from destruction to salvation, from hell to
heaven. Even from desire, from fleshly desire to heavenly desire. No? So kung necessary, ngayon install mo yung mga TikTok para lang yun nga dili mo trigger ang imong weak na mata. Kaya lang for today, and we praise God for this teaching. Nakuman na kita ng teaching about sa last, and I hope and pray na we can be conquerors in Christ towards the sin. No? So, kana akong salamat sa Ginoo just to understand clearly the words in this verses that you have teach, that you have taught to the people. Salamat yun, first generation na mahimo yun nga matinudaanon sa pagtuo nga kanimo sa mga bisig katao. Salamat Ginoo, tanang dungog, tanang himaya, ang ihatag balik kanimo. Bani kami, for we are nothing, and we can do nothing, Lord, apart from you. Kinamo kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo ng Jesus. So yes, ako ang giyawhag pagbalik ang matag-usa sa pagtindog para sa pagkanta sa bulan sa Diyos. So, mas maayo pa nga isalikway ta sa kalibutan is ang isalikway ta sa Diyos. So, ang atong mga pag-ampo, ang atong mga pagkanta sa Diyos, sa pag-iog yung tao, imuog yung nabangko ang atong kasing-kasing sa tinud-anan. So, atong pagkantahan sa Diyos. Ang
pagkabasahon, dili sa Jude chapter 1, verse 24, 25. Hindi mo ng pulong sa Diyos. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Words na Ginoo yun ang mugib sa tuwa sa pagkastambol na ating sala. For example, ang salas. And to present us blameless. Present ka sa kinarian na limpyo before the presence of His glory with great joy. It is only God, our Savior, in Jesus Christ, our Lord, with glory, majesty, dominion, authority, for all time, now, and forever. Amen. So allow me to close this in prayer. Ikamhanan ka Diyos, Ginoo, hindi Lord, Ikaw na yun, O Diyos, ang mugib sa amua from stumbling of this sin, the sin of lust, and to present us blameless before your presence, Lord. It is only you, through Jesus Christ our Lord. It is through the deliverance of the gospel and the scripture that we can be conquerors of this sin. Ginoo, walay exempted sa mga anak tanan. Kami tanan, Ginoo, pwedeng mahimo subject for temptation ni Satanas. And we pray for your keeping, for your preservation. Ikaw yun ang Ginoo na mag-keep sa mga, mag-preserve sa mga from committing such a sin. Lord, as we depart from this place, we praise and thank you sa service na nahitabo today. Salamat sa pulong nimo, sa mga kanta nga giawit, sa mga pag-ampo nga gi-lift up, sa mga kaigsuunan for the fellowship that we have received. Because of your grace and with your mercy, Lord, we praise, we give back all the glory to you. Salamat kayo, Ginoo. Ang ako ang mga pag-ampo, ang imuhang paglikon, pagdasig, pagpatubo sa matag kusa, padayon, na imong ipahimutang sa tagsa-tagsa ka mga kaigsuunan nga naakaron. Ikaw magadasig sa amuha, ikaw magalikod sa amuha, ikaw magapatubo ka namong Ginoo. For we are nothing and we can do nothing apart from you. Ikaw padayon na magabubo sa imong mga panalangin, pabor, proteksyon, giya, kaalam, kusog, kapiskay sa panlawas, pabor, mapanalangin nga mo ang ikinahanglan sa mga kinabuhi. For the glory of your name and for the edification of your people, for the edification of your church, Lord. Salamat kay Ginoo, tanang dugog ug himaya among ibalik na na sa imong balaan o patinud-anon ng ngalan. Inyong ginaampo pinapasalamatan sa ngalan sa mong Ginoo na si Jesus. Ang tanan mag-iwan. Amen. So once again, atong pagkakantahan, atong i-end atong service sa dakong yung pagpasalamat sa Diyos tungod yun sa iyahang pagkamaayo. No? Kay kung grabe kita isip ang Ginoo, kung tungod sa itong pagkamakasasala, pwede kita mamatay diretso. Pero tungod yun sa pagkamaayo sa Diyos, nagpabilin ang matag-usa. No? So atong kantahon pag-usab ang atong Diyos maayo.